Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na ginugol ang natitirang mga panahon niya sa mundo upang makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan. Siya ay si Andres. Napagtapos ko na ang aking mga anak at meron na silang kani-kanyang buhay. Bilang isang retiradong sundalo, ayokong basta-basta na lang matapos ang lahat nang ako ay magretiro. Sorry po, Lolo Andres. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot sa nangyari sa iyo, Fatima. Pero wala na tayong magagawa. Nariyan na yan. Kailangan mong harapin yan. Sorry po, hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na magtatapos ako. Ayos lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Kapag nanganak ka na, maaari mo namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Baka sasamain sa dinadala mo. Sige na, tumuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka at talagaan mong mabuti ang bata dyan sa sinapupunan mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maabot mo pa rin ang mga pangarap mo kahit may anak ka na. Tandaan mo yan, Fatima. Opo, Lolo Andres. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Ano? Hinahamon ko kayo! Kung matapang kayo, harapin niyo ako! Mukhang si RJ na naman ito. Lumabas kayo sa mga lunggarin niyo! Lasing na lasing. Ano? Mabuti pa ilabasin ko. Labas! Nasaan ba yung tsinelas ko? Nagtuwag pa na kayo eh! Kala niyo ha? RJ! Ninong Andres. Gabing-gabi na lasing ka na. Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Eh, may umahamon sa akin dito eh. Kaya lang, ngayon dito na ako. Ayaw namang lumabas. Eh, mga duwag eh. Diyan umuwi ka na. Matulog ka na. Ayoko. Hihintayin ko siyang lumabas para magkaalaman na kung sino talagang matapang. Matulog ka na. Umuwi ka na. Sige na. Sige na. Bakit ka ba eh? Alam. Halika ka na. Umuwi ka na. Iwan mo ako. Huwag mo sabi akong pakialaman. Ay nako, yung isa na buntis. Ito namang isang lasinggero, nasuntok pa kayo. Hindi naman niya sinasadya. Lasing yung tao. Pinagtatanggol niyo pa talaga, ha? Grabe. Hindi na talaga ako makapaniwala sa inyo pa. Kung pwede ka lang, pagagawan ko na kayo ng rebulto. Noel. Nasayang lang lahat ng perang ginamit mo para papag-aralin ng mga yan. O, tingnan mo ngayon. Mga wala namang narating sa buhay. Wala man lang mga utang na loob. Huwag ka magsasalita ng kanyan. Maaaring hindi ngayon, pero natitiyak ko. Magbubunga rin lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Kung ako sa'yo pa, yung pensyon mo, ibili mo ng maraming property. Yayaman ka pa lalo. Kaysa naman gastusin mo dyan sa mga walang kwentang yan. Huwag na huwag mo silang tatawaging walang kwenta, Noel. Kayong magkakapatid, hindi rin naman kayo perpekto. Naging sakit ng ulo rin kayo sa akin nung mga kabataan ninyo. Pero sumuko ba ako sa inyo? Inurin ko ba kayong mga walang kwentang tao? Ang sinasabi ko lang, ayaw namin makita na kung kailan dapat nagre-relax ka na, dahil retired ka na, napiperwiso ka pa ng mga pinagagawa sa buhay nitong mga scholars mo. Hindi ako napiperwiso. Bahala na nga kayo, total.
Pera nyo naman ang ginagastos nyo sa kanila. Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa kanila. Alam kong magbubunga rin ang lahat. Oh, yun na. Oh. Dalhin mo ito kay Lolo Andres mo. O sige, Nay. Ingatan mong pagbitbit niyang lalagyan, ha? Baka matapon niyang sabaw. Opo. Sabihin mo, salamat kamot nakabayad ka na para sa semester na ito, ha? Opo, Nay. Alam ko na po sasabihin ko. O, siya. Sige na, Ay, sige na. Nay. Pakiabot nga po yung school paper namin na nandiyan sa itas ng divider. Papakita ko sa kanya yung article na sinulat ko. Ay, oo, mabuti pa nga. Para matuwa naman sa'yo yung matanda. Tiyak! Mapaproud siya sa akin. Oh, napakagaling mo talagang bata yun. Ako na po ang editor-in-chief ng school publication namin, Lolo Andres. Ayos yan. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagpatuloy ng pag-aaral. Oh, Nung mamatay si tatay, akala ko hindi na ako makakatungtong sa koleyo. Kasi hindi naman kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay ni nanay. Pero dahil sa inyo, nakapag-aral uli ako. huwag mo nang banggitin yan. Masaya ako na makita kayong nag-aaral at natututo. Ang mga kabataang kagaya nyo, dapat nasa eskwelahan, nag-aaral. Kaya hanggang kaya ko, tutulungan ko kayo. Kaya nga po, Lolo Andres, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para hindi masayang ang pagtulong nyo. Pangako po yan. Nakakagigil ko. Tuwan-tuwa po sa inyong anak ko. Ay, ang bilis lang ng panahon, ano? Oo nga po. Salamat po sa pagbisita niyo sa amin, Lolo Andres. Hindi na po ako bumisita uli sa inyo kasi nahihiya po talaga ako eh. Oh, ba't ka naman mahihiya? Kung gusto mo mag-aral uli, sabihin mo lang sa akin. Magtatrabaho po muna siguro ako para may panggastos kami ni baby. Sigurado ka? Opo. Pero maraming salamat po ha. Kung hindi niyo po ako tinulungan, siguro kahit high school, hindi ako nakagraduate. At least, 2 taon na lang po sa kolehiyo ang tatapusin ko. Kapag nakaipon ako ng konti, mag-aaral po ulit ako. Salamat po dahil ipinaunawa ninyo sa akin kung gaano kahalaga ang edukasyon. Oh, Pangako po, Lolo. Kung hindi man agad-agad, pero babalik po ako sa inyo na may daladalang diploma. sino kaya ito? Ay, Ninong Andres, sino? hindi nyo na ako nakikilala. Si RJ po. RJ? Opo. Ikaw na ba yan? Halika. Tuloy ka. Salamat po. Matagal kang nawala rito sa barangay. Saan ka ba nagpunta? Naghanap po ako ng trabaho. Talaga? Opo. Oh, saan ka na nagtatrabaho? Nakakuha po ako ng maayos na posisyon sa isang kumpanya. Pero ngayon po, plano kong mag-abroad. Kaya sabi ko, bibisitahin ko kayo. Kasi baka matagal bago ako makauwi. O saan bansa ka na magtatrabaho? Sa Qatar po. Aba, ay mabuti yan. Magandang balitang to. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng sakit ng ulong idinulot ko sa inyo noon. Ano ka ba? Huwag mo lang alalahanin yun. Masaya akong makita kang ganito. Nakasuot ng maayos na damit, nakasapatos, at hindi amoy alak. Gusto ko po talaga makita ninyo akong ganito. Maraming salamat po ulit.
Hindi nyo man ako kadugo. Wala naman po tayong kahit anong koneksyon pero nagmalasakit kayo sa akin. Kahit mga magulang ko sumuko na sa akin. Pero kayo, hindi kayo napagod na unawain ako kahit paulit-ulit ko kayong binigo. Dahil alam kong kahit pasaway ka, merong magandang plano sa iyo ang Panginoon. Iyon ang gusto kong ipakita sa iyo. Kung saan man ako makarating, napakalaking bahagi kayo noon, Ninong Andres. Pa, kanina pa kayo dyan sa salamin ah. Hindi na ako sanay magsuot ng mga formal na damit, kaya naiilang ako. Maayos na po itsura nyo. Oh, para na kayong 40 years old lang. Binola mo pa ako. Mukhang excited kayong dumalo sa performance ng scholar nyo, ha? Matagal na akong hindi nakapanonood ng teatro. Ngayon lang uli. Oh, sige ho, lumakad na kayo. At baka mahuli kayo. Ay, sige. Kayo lang bang magmamaneho ng sasakyan nyo? Pwede ko naman kayo ipag-drive. Ako na. May trabaho ka pa eh. Pa, naniniwala na ako ngayon sa sinasabi mo. Saan? Na darating ang panahon, magbubunga rin lahat ng sakripisyo nyo sa mga kabataang tinulungan nyo. Kaya nga masaya ako. Masaya akong makita silang unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap. Mukhang mahuhuli na ako. Mabuti pabilisan ko ng konti ang andar nito sa sakyan. At dito ako dadaan sa may kabilang kalsada. Sa malapit dito ang ruta. Ay, teka. May makasalubong akong truck. Lolo, kumusta na po kayo? Naku, sorry po. Dahil sa akin, kaya kayo na-aksidente. Ako akala ko patay na ako. Dalawa na lang mo sila ngayon. Kanina halos buong barangay ang gustong pumasok dito sa ward. Hindi naman siya naggrabe kaya huwag na kayong mag-alala. Salamat sa pagbisita, mga apo. Lolo Andres, magpagaling po kayo. Oo. At isa pa, yun huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Lolo, may dala po akong prutas dito. Naku, salamat, Fatima. Magpalakas kayo, para makalabas ka agad kayo ng ospital. Salamat sa pagbisita nyo, ha? Aalis na po kami. Bye, Lolo Andres. Bibisita na lang uli kami dito. Ay, sige. Salamat sa inyo, Sige po. Bye. Pa, Salamat sa Panginoon at hindi niya pa ako kinuha. marami pa raw kayong tutulungan, Prinotektahan kayo ng Diyos kasi mabuting kalooban nyo, Papa. Ayaw ng Diyos na mamatay kayo sa ganung paraan. Sa kasalukuyan, isang estudyante na lang ang tinutulungan kong makapagtapos ng pag-aaral. Si Yona, nakagraduate na at meron ng trabaho. Si Fatima naman, nakabalik na sa pag-aaral. Pero kaya na niyang suportahan ang sarili niya. Maya't maya may bumibisita sa akin at nagpapasalamat. May iba naman na nakalimot na. Pero masaya ako dahil alam kong saan man sila naroon ngayon, may naidulot na buti ang minsang kong pagtulong sa kanila. Kung sakaling kunin ako ng Panginoon, masaya akong magpapaalam sa mundo
Dahil alam kong kahit paano, may nagawa ako para sa ibang tao. Ako si Andres, at ito ang aking buhay. Kahit kailan, hindi magiging mali ang pagtulong sa kapwa. Minsan, hindi ito nasusuklian ng anumang material na bagay. Ngunit, may biyaya namang ibinibigay ang Panginoon kapalit ng mga kabutihang ating nagagawa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Lionel Benjamin sa papel na Andres. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Nancy. Ako'y 25 anyos, taga Mindoro, ngunit ang napangasawa ko'y taga Tanay Rizal. Nang magsama kami ni Ernie, nakipisan kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ko naranasan ang pagsubok sa aking buhay. Napakiwari ko'y hindi ko malalampasan. Pakinggan ninyo ang aking kasaysayan. Ate Brenda! Bakit mo ibinatong pinggan sa sahig? Kahit basagin ko lahat ang kasangkapan sa bahay na to, wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil pamilya namin ito, Nancy! Muntik na ako natalsikan ng bubo. O bakit, may reklamo ka? Wala! O talagang wala kang karapatan magreklamo kahit na anong gawin ko. Asawa ako ng bunsong kapatid mo. O hindi ka asawa ni Ernesto. Hindi pa kayo kasala, no? 3 araw na kami nagsasama sa Mindoro bago niya ako isinama dito sa inyo sa Tanay. Eh, kahit na 10 taon na kayo nagsama ng kapatid ko, anumang oras, pwede ka pa rin niyang hiwalayan. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Hindi naman ako nagmamalaki, ate. Huwag mo akong tawaging ate. Naalibad-balan ako. Bakit ka naman ganyan? Kapag narito sa bahay si Ernie, maayos ang trato mo sa akin. Pero kapag nagsasolo ako rito, pinagsusungitan mo na ako, tinatarayan. Para malaman mo, hindi ako pabor na nasampid ka sa pamilya namin. Ano bang gusto mong gawin ko? Para matanggap mo akong asawa ng kapatid mo. Wala! Nancy, kahit na anong gawin mo, hindi kita matatanggap na kapamilya! Hindi! Kahit kailan! Huwag ka nang umiyak, Nancy. Ernie, ayoko sana magsumbong sa'yo. Pero hindi ko na matiis ang masamang trato sa akin ni Ate Brenda. Wala naman akong ginagawang masama sa panganay na kapatid mo. Pero kapag nag-iisa ako dito sa bahay niyo, pinupuntahan niya ako. Pinagsusungitan, tinatarayan. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Ate Brenda sa kanila. Kakausapin ko siya. Wag na. Para hindi ka na niya pagsungitan na tarayan. Baka mag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Oy, bakit naman kami mag-aaway? Pakikiusapan ko lang siya para magkasundo kayo. Hindi naman ako pumapatol sa masamang trato sa akin ng kapatid mo eh. Dapat kayo magkasundo, Nancy. Dahil gusto kong dito ka sa bahay namin tumira, kasama ng nanay ko na matagal ng byuda. Anong parang lang? Talagang masama ang tingin ko sa'yo, Nancy. At masama pati loob ko. Kaya kita sinugod nung malaman ko nag-iisa ka dito sa bahay namin. Alam ko namang sa pamilya ninyo ang bahay na ito, Ate Brenda. O bakit nandito ka pa? Hindi ko naman inaangkin ang bahay na ito. O kung wala kang balak angkinin, di umalis ka.
Wala kang karapatan tumira dito at magmay-ari sa kahit na anong bagay na nandito. Wala kang karapatan! Kung ang bag na binigay sa akin ni Mamang ang ipinagpuputok ng butsi mo, ibabalik ko sa'yo, oh. Ayan. Saksak mo sa baga mo. Ang taray mo, ha? Bakit talabanan mo na ako? Wala akong balak lumaban sa'yo, ate. Nire-respeto kita bilang nakatatandang kapatid ni Ernesto. Bakit pinagdidilatan mo ako? Matwiran lang ako. Dahil ate, sobra ka na eh. Kahit wala akong ginagawa masama sa'yo sa konting kibot o walang kabagay-bagay na dahilan, inaaway mo ko. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Kaya huwag kang sasagot-sagot ang pabalang sa akin, ha? Wala kang karapatan dahil sampid ka lang! Naintindihan mo? Sampid ka lang! Brenda, bakit ba sa tuwing aalis ako ng bahay namin, sinusugod mo doon si Nancy? Ano ba yung kinagagalit mo sa asawa ng kapatid mo? Hindi pa sila kasal ni Ernie. Kaya ayokong tawagin siyang hipag. Paalisin niyo siya sa bahay. Gusto ko nang bumalik sa bahay kasama ang pamilya ko. Ay, ayun. Eh di lumabas din ang dahilan ng pinagpuputok ng butsi mo. Gusto mong palayasin ko si Nancy sa bahay at kayo ang titira. Mamang, dati naman kaming doon nakatira. Oo. Binigyan ko kayo ng pagkakataong sa bahay tumira. Pero anong ginawa nyo? Wala na kayong ginawang mag-asawa kundi magbangayan, mag-away. Napakagulo ng pamamahay. Walang katahimikan. Kaya napilitan akong palayasin kayo. Mama! Ako mismo ang nagmungkahi kay Ernie na sa bahay na sila tumira ni Nancy. Para meron akong makasama sa bahay. At natutuwa ako. Dahil napakaayos niya sa bahay. Masipag, mabait, mapagkakatiwalaan. Kaya walang dahilan para paalisin ko siya. At para sabihin ko sa iyo ang totoo, nakakagaanan ko na siya ng loob. Gaga! Aray ko! Walang yaka, man! Sige, Walang yaka! magbunga nga ka pa. Murahin mo pa ako. At nang lalo kang masaktan. Ikaw na nga walang ginagawa maghapon kundi umistabay at magbisyo! Ikaw pa may galang magalit at manakit sa akin! Kasalanan mo eh. Kapag narito ako sa bahay, lagi ka nagpaparinig na tamad ako. Bakit ikaw naman tamad ka? Ayaw mo magtrabaho! Ano magagawa ko? Wala akong makita ang maganda kayod. Namimili ka kasi ng trabaho! Wala ka naman pinag-aralan? Wala kang alam kundi bumarkada uminom? At ikaw? Ah! Kung hindi pa ako paminsan-minsan nakakapag-buy and sell ng mga alahas, baka namatay na tayo sa gutom ng mga anak mo! Puro ka dada. Ayaw mo ba pagsabihan? O ayaw mo naman magpakatino? Ay, responsable ka, tamad batugan ka! Nakulili ng tenga ko sa kadadada mo. Sige, talakpat. Ah! Talakpat. Aray! Aray! Sige, dandan! 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 Lumabas ka ng bahay, Nancy! Labas! Ate Brenda, maya ka naman sa mga kapitbahay. Wala akong pakialam sa mga kapitbahay. Kapag ganitong nananakit may katawan ko, eh talagang gusto ko makatagpatayan! Eh bakit ako susugurin mo? Eh asawa mo kaaway mo siyang nanakit sa'yo. Dahil ikaw talagang problema ko. Ayaw mong lumayo sa bahay na ito. Ate, hindi ako makakaalis dito dahil ayaw ni Ernie na umalis kami dito. Ang sabihin mo, interesado ka sa bahay na ito at sa lahat ng mga gamit na naririto. Mapagsamantala ka? Makapal ang mukha mo? Aray ko! Kanina ba tayo? Alam ka diba? Baka mapilitan ka lumayas dito kakagbitin. Para makasusunod. Sige. Ano? Gusto mo po sila ba? Obra ka na! Tagal na ako nagtitimpi sa'yo lalakban. Sige, sige! Laban ka! Sige! Hindi kita lalakban! Ano problema? Ba't kayo nag-aaway? Ay, Kasalanan mo yung kapitan eh! Isa-isa lang ang magsasalita. Kapitan, wala akong ginagawang masama sa kanya. Pero araw-araw ho niya ako inaaway. Kaya hindi na ho ako nakapagtimpi. awayin ba naman kita? Kung hindi masama ugali mo? Ikaw ang masamang ugali, ingitera. Ikaw, mapagsamantala, mapagkamkam. Tama na yan! Inawat na kayo ng mga tanod. Dinala na kayo rito sa barangay hall. Nag-aangilan pa kayo? Hindi nila ba ako nire-respeto?
Pasensya na ho, Kapitan. Nirerespeto ho namin kayo. Magkapamilya pala kayo. Tapos nag-aaway kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Kung ano man yan, kalimutan nyo na. Magkasundo kayo. Sige, magkamay kayo. Oo, Kapitan. Ate Brenda, ganyan ka naman eh. Maayos ka lang makipag-usap kapag may kaharap na ibang tao. Pero kung makikipagbati ka lang sa akin ng plastikan lang, mabuti pa, wag na tayong magkasundo kahit kailan. Kahit na malayo ang nilakad ko at mainit ang sikat ng araw, ay sulit naman yung pagod ko. Nakapagbenta ako ng alahas. Ay, oy, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nahihilo ko ah. Nagdidilim ang paligid ko. Brenda, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Mamang, Sabi ng doktor, kapag natauhan ka, ligtas ka na raw sa peligro. ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay sa kalsada. Mabuti, may nagsugod agad sa iyo rito sa ospital. Naagapan ka mailigtas sa mga doktor sa nangyaring atake sa iyo ng heat stroke. Kung hindi ka raw nagamot agad, malamang natuluyan ka na. Utang mo ang pangalawang buhay mo sa maagap na tumulong sa iyo. Sinong tumulong sa akin? Gusto ko siyang pasalamatan. Si Nancy. Si Nancy. Oo, Ate Brenda. Nang makita kong nawalan ka ng malay, dinaluhan ka agad kita. Isinugo dito sa ospital. May kaibigan kasi ako namatay ng biglaan dahil inatake ng heat stroke. At ayoko mangyari yun sa'yo. Nancy. Ate Brenda. Sa kabila ng masamang inugali ko sa'yo, di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Nailigtas ang buhay ko. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo, Nancy. Patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, ate. Ang mahalaga ngayon, dininig ng Diyos ang dasal ko. Matapos ng gusot na namamagitan sa atin, nagkasundo rin tayo. Matapos kami magkasundo ni Ate Brenda, naging maayos na ang aming pagtitinginan. Nagtutulungan na kami at nagdadamayan. Ang hipag ko pa, ang malaki ang naitulong, kaya nakasal na kami ni Ernie. Sana'y kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako, si Nancy. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang babae na humarap sa napakasakit na pagsubok sa kanyang buhay bilang isang ina. Siya ay si Vivian. Maraming dahilan kung bakit pinagpapasalamat ko
na ako'y naging isang babae. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay ang kakayahang magbuntis, manganak, at maging isang ina. Pero ang di ko alam, yun din ang dudurog sa aking puso at pagkatao. Kutsi-kutsi! Ganda ng gising ng anak ko. Bungis-ngis ng bungis-ngis kanina ka pa, ha? Oh! Oh, ano ba? Ano? Eh, kanina pa kita hinihintay sa labas. Late ka na sa trabaho. Oh, 10 to 8, oh. Ay, naku, sorry. Nawimili kasi ako sa anak natin eh. Parang ayokong umalis. Oh, understandable. Pero bilisan mo na. Oo, Sige na. oo na. Ito naman. Si Mama na ang bahala kay Chichay, ha? May trabaho ko ngayon. Ay, naku. Sige na. Alam mo, ito yung mga pagkakataon na parang ayoko na magtrabaho. Sabi ko na naman kasi sa'yo, mag-resign ka na sa trabaho, pero ayaw mo naman. Dahil kailangan natin pag-ipunan ng kinabukasan ng anak natin. Oo, Ayokong pasanin mo lahat ng hirap sa paghahanap buhay. Oo, alam ko naman yung paulit-ulit na nating pinag-usapan yan eh. Kaya tayo na. Oh, last na lang. Oh, bye anak ha. Sige na ha. Lablab ka ni mama. Bye-bye. Oh, halika na. Dali, bilisan mo Oo na. na. Tulog na ang apo ko ah. Hey, huwag ka maingay. Umiyak yan ng umiyak kanina bago makatulog. Baka kapag nagising, umiyak na naman. Bakit? May sakit ba? Ilang araw ko na nga napapansin na parang may kakaiba sa bata. Tapos kapag humihinga, parang hirap siya. Sinabi mo na ba sa mag-asawa? Ay, oo. Sinabi ko kanina kay Gary. Ang mabuti niyan, patingnan na sa doktor. Para kung may problema, maagapan ka agad. Oh, bakit? Ewan ko ba? Para kasing kinakabahan ako. Ay, sana naman walang malalang problema ang ating apo. Anong sabi mo? Ma. Anong sabi ng doktor? Gary, May problema raw po sa puso si Chichay, ma. Kailangan siyang operahan. 5 buwan pa lang ang apo ko. Ooperahan na. Makakaya mo yun ng katawan niya. Yun po ang sabi ng doktor. Ma! Paano kapag hindi kayanin ang anak ko operasyon? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Wala mangyayari kay Chichay. Mas mainam na ito na sa ganon, maagapan ang kalagayan niya para din ito sa ikabubuti ng bata. Anak, lumaban ka, ha? Nandito lang kaming lahat. Mahal na mahal kita. Vivian, ipapasok na siya sa operating room. Hindi na po ang bahala sa anak ko. Ha? Doon na tayo sa waiting area. Gary! Pumanatag ka. Sige mong pumanatag, ha? Magtiwala tayo sa kanila. Magtiwala tayo sa Panginoon. Natatakot ako. Alam ko, pero Kawawa naman ang anak natin. Napakaliit pa niya. Tapos, mag-isa lang siya sa operating room na lumalaban para sa kanyang buhay. hindi siya nag-iisa. Naririto tayo. Ay, Diyos ko. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Sige lang, anak. Magpahinga ka lang, ha? Pasensya ka na. Hindi ka nasamahan ni Mama habang inooperahan ka. Pero mula ngayon, hindi na kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Vivian?
Jessa? Uy, ano? Kumusta ka? Kumusta na si Chichay? Okay na siya. Salamat sa pagbisita mo. Mabuti naman at okay na yung inaanak ko. Oo nga. Ilang araw ako hindi makatulog dahil sa kalagayan niya. Ay, ang hirap palang maging isang ina. Hanga talaga ako sa katatagan mo, Vivian. At least ngayon, makakahinga ka na ng maluwag. Pero kailangan pa siyang obserbahan. Maniwala lang tayo na tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Sana nga. Dahil hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa anak ko. Hindi ko kakayanin, Jessa. Happy first birthday, Apo! Kita mo? Ngumingiti kasi nakikita niya ang gwapo niyang lolo. Di ba po? Masaya lang talaga si Chichay kasi 1-year-old na siya. Oh, ayun. Asan ang mga bisita niyo? Ay, dito na ang Ninong! Oy! Mabuti naman, nakarating kayong dalawa. Ay, siyempre. Hindi pwedeng palagpasin ang unang kaarawan ng inaanak namin. Oh, siya. Bing, ikaw na nga kumuha ng picture, ha? Bakit ako? Hindi ako marunong. Ay, ako na. Ayan, sige. Okay, anak ko, sige. Blow mo na yung candle. Oh, like this, ha? Teka, sandali. Ha? Bakit parang... Oh, Chichay! Oh. Bakit parang nahihirapan siya huminga? Naku, Chichay, anak! Chichay! Okay na. Bing, paandali mo sa sakyan mo. Madali! Anak, Oh, anak ko, Diyos ko! Ano nangyayari sa kanya? Vivian, Chichay, anak. Kumising ka. Hindi mo kami pwedeng iwan. Hindi mo pwedeng iwan si mama ng ganito. Kumising ka. wala na siya. Hindi. Hindi siya pwedeng mawala. Magaling na siya. Magaling ng anak ko. Hindi siya pwedeng mawala sa isang iglap lang. Vivian, Dori, ang anak natin. Hindi siya pwedeng mawala sa atin. Paano na ako? Paano na tayo? kailangan na natin tanggapin ang lahat. Hindi niya na kinaya. Lumapang siya sa loob ng ilang buwan. Pagod na rin siguro ang anak natin. Anak ko, bakit? Bakit ako iniwan? Ang aga mo namang binawi yung biyaya mo sa amin. Bakit ang anak ko pa? Sana ako na lang. Vivian, Sana ako na lang kinuha mo. huwag kang magsalita ng ganyan. Ah, Chichay! Chichay, anak ko! Pare, kumusta si Vivian? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ding. Hindi na siya nakapagtatrabaho dahil araw-araw siyang parang wala nang galang mabuhay. Laging umiiyak. At halos hindi kumakain. Hindi niyo matanggap ang nangyari sa anak niyo. Ako man, parang hindi ko matanggap. Ganito pala ang mawala ng anak, pare. Madalas pakiramdam ko, parang hinahati ang puso ko. Pare, magpakatatag ka. Ngayon ka hingit na kailangan ni Vivian. Pinipilit ko, pare. Pero dumarating ang oras na parang hindi ko na rin kayang pigilan ang emosyon ko. May mga pagkakataong parang gustong sumabog ng dibdib ko. Lilipas din niya, pare. Maghihilom din ang sugat sa puso ninyo ni Vivian. Oy! Lumating ka na pala, Gary.
maganda yata ang aura mo ngayon. Uy, mag-ayos ka na. Birthday ngayon ni Chichay. O, nabili mo na ba yung cake? Vivian? Tingnan mo to, oh. Ito yung papasuot ko sa kanya. Bagay na bagay sa anak natin yan. Oh, Vivian. Bakit? Bakit mo ko niyayakap? Tama na. Ha? Tama na. Anong tama na? Tanggapin na natin ang lahat. Teka, ano ba nagsasasabi mo? Wala na si Chichay. Wala na ang anak natin. Tama na. Huwag mo na siyang patuloy na buhayin sa alaala mo. Patay na ang anak natin. Hindi totoo yan. Hindi patay ang anak ko. Buhay si Chichay. Chichay, anak! Chichay! Chichay! Ay, bakit wala siya? Nawawala ang anak natin, Gary. Nawawala si Chichay. Nandito siya tapos sa kribe. Chichay, anak! Vivian. Chichay! Nasaan mo na? Tama na. Tama na! Tumingin ka sa mga mata ko. Tumingin ka sa mata ko. Makinig ka. Makinig ka, Vivian. Patay na ang anak natin. Patay na si Chichay. Wala na tayong anak. Tanggapin na natin ito, Vivian. Tanggapin na natin wala na ang anak natin. Wala na si Chichay. Patay na ang anak natin. Anak, alam ko mahirap para sa ang lahat. Pero hindi pwedeng habang buhay kang ganito. Sikapin mo. Sikapin mo kalimutan ng sakit ang pagkawala ni Chichay. Dahil yun lang ang paraan para tuluyang ka maghilom. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Magsimula ka sa sarili mo, anak. Paunti-unti. Dahan-dahan. Isipin mo na lang. Nasa mas mabuti na lugar si Chichay. Doon wala ng sakit. Doon hindi na siya mahihirapang huminga. Doon hindi niya na kailangan pa ulit-ulit na operahan. Nakapagpahinga na siya, anak. Kung mahal mo siya, hindi ba mas gugustuhin mo maging mapayapa na ang buhay niya? Diyos ko. Kaya mo yan, anak. Kayanin mo. Isipin mo kung nakikita ka ni Chichay ngayon. Malulungkot siya. Dahil iisipin niya na dahil sa kanya kaya ka nahihirapan ng ganito. Anak, naririto lang kami para sa'yo. Sisikapin ko. Sisikapin kong bumangon muli. Para sa anak ko. Para sa mahal kong anak. Babangon, madadapa. Ganito ang naging kalagayan ko sa loob ng ilang taon. Hanggang sa isang araw, nagawa ko ng tumayo muli. Nakatay man ang anak ko, pero isa pa rin akong ina. At kailangan ko magpakatatag. Ngayon, kasisilang ko lang ng pangalawa naming anak ni Gary. At upang hindi na maulit ang lahat, mas tututukan namin ngayon ang kalusugan ng aming anak. May nawala, pero may dumating muli. Ako po si Vivian, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay nasusugatan, ngunit walang sugat na hindi naghihilom. Mga nagsiganap, June Legaspi,
Susan Robles, Janelle Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Vivian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Letty. Wala akong naabot na mataas na pinag-aralan. Ngunit, pinalad naman ako na maging kabiyak si Walter. Maligaya kami, kahit na nga kami ay mahirap lang at ayaw sa akin ang kanyang mama. Ngunit isang araw ay nadisgrasya siya. Oh, anak, mabuti dumating ka na. Nay, kumusta na po si Itay? Ano na po ang lagay niya? Ligtas na siya, Glenda. Kaya lang, Oh, kaya lang ano, Letty? napinsala ng gusto ng aksidenteng yun ng mga mata ni Walter. Ha? Kailangan niyang maoperahan para muling makakita. Pag hindi po na-operahan, mabubulag si Itay. Ganun na nga, anak. Kawawa naman ang manugang ko. Paano ngayon yan, Nay? Una naman po tayong pera. Dito lang muna kayo, ha? Aalis ulit ako. Saan ka pupunta? Sa mama ni Walter. Pakikiusapan ko siyang tulungan ng asawa ko. Pero di po ba galit siya sa inyo? Baka sigawan at murahin na naman kayo tulad noon. Tama ang apo ko. Baka saktan ka pa ni Balaeng Amanda. Itay, kaya kong tiisin ang lahat ng iyon. Tulungan lamang niya si Walter. Ang kapal ng mukha mong hingal ako ng tulong. Hindi po para sa akin ang pinapakiusap ko. Para po yun sa inyong anak, kay Walter. Kung hindi mo siya nilandi, hindi siya madidisgrasya. Alam niyo, hindi totoo yan. Nagmamahalan kami, pero hindi niyo yun matanggap. Dahil katulong niyo lamang ako. Tumigil ka na! Hindi ko gusto marinig pa mga sasabihin mo! Lumayas ka na! Wala kang mapapalang kahit konting tulong mula sa akin! So, na-aksidente pala ang asawa niyo, Mrs.? Opo, sir. Tinakbuhan po siya nung nakabangga sa kanya. Wala ho bang nakakita sa nangyari? Meron po, pero Oh. hindi nila nakita yung plaka ng sasakyan. Nasa ospital po ang asawa ko, Sir Nelson. At nagpunta po ako dito sa inyong empila para humingi ng tulong. Ano na po ang lagay ni Mr. ngayon? Sabi po ng doktor, kailangan maoperahan siya para makakitang muli. Yun ang problema namin. Walang-wala po kami. Huwag na ho kayong umiyak ho. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Ilalapit natin yan sa mga samahang nagkakaloob ng tulong sa mga ganyang kaso. Tahan na po. Salamat sa iyo, Letty. Nagsikap kang makahanap ng paraan para muli akong makakita. Ginawa ko yun dahil asawa mo ako. Karamay sa lahat ng sandali. At higit sa lahat, mahal kita. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon
Matigas pa rin ang puso ni Mama. Kahit na-disgrasya na ako, hindi pa rin niya ako tinulungan. Kinalulungkot nga rin yun. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Pumasangkapan siya ng mga tumulong sa atin. Kaya umasa pa rin tayo. Nababaguhin din niya ang kalooban ng iyong ama. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Dahil hindi ka pa pwede magtrabaho kahit na nakakakita ka na, ako na muna magtatrabaho. Ha? Anong papasukin mo? Yung istasyon ng radyo ni na Sir Nelson, may programa rin sila na tumutulong sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Lumapit ako doon. Sabi nila, maipapasok nila akong katulong sa Singapore. Baka mahirapan ka doon. Kaya kong tiisin yun, basta mahalaga, makaipon tayo at mabago ang ating buhay. Ang maldita. Nakagawa pa rin ang paraan upang maipa-opera si Walter. At nakakakita na siya. Akala ko pa naman ay magagamit ko ang parang yun upang bumalik sa akin ang aking anak. Hindi rin pala. Bigo na naman ako. Bigo! Oh, nakapagluluto ka na? Oo, tayo. Kaya ko na po. Tinutulungan naman ako ni Glenda sa pag-aasikaso sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ay, mainam naman. Ay, sango pala. Nagpadala ng pera si Letty. At meron ding para sa inyo. Hindi pala ako nakakalimutan ng anak ko. Opo, tatay. Napakabait at maalalahanin ng inyong anak. Sana makita na ni Mama ang mga magaganda niyang katangian. Hello, anak. Glenda. Nay, Ibig mong sabihin, pumapasok na ang tatay mo sa opisina? 3 weeks na po, Nay. Kaya na naman daw po niya Ikaw, hindi ka ba nahihirapan dyan? Mag-isa ka nang nag-aasikaso sa bahay natin. Nagtutulungan po kami ng mga kapatid ko. At saka pag wala po si Itay, narito naman po si Lolo Berong. Salamat naman. Mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Opo, kayo rin po ha. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, Nay. Mahirap po ang gawa niyo. Dahil 2 pamilya pong inaasikaso ninyo. Mababait naman ang mga amo ko. At maayos sila magpasahod. Kaya sulit na rin ang hirap. Sige na. Tatawag na lang uli ako, ha? Pagdating ng tatay mo. malungkot na naman po kayo, Itay. Naalala ko na naman ang nanay niyo Sana umuwi na siya rito. Malapit na naman po yun eh. Ilang buwan na lang po. Pag uwi niya, anak, hindi ko na siya paalisin. Dito na lang siya uli. Total, balik na ako sa dati kong trabaho. At may nadagdag pa nga ho di ba? Dahil may online business na po kayo. Oo nga. Pwede na rin asikasuhin nyo ni Inay.
Letty, anak. Ay, salamat. Maluwalhati ka rin nakauwi. Walter, Namiss ka namin ng sobra. namiss ko rin kayo. Hindi ka na uli mag-abroad pa, ha? Okay na uli ang trabaho ko. At saka kumikita na rin ng maayos ang online business natin. Maaari mong asikasuhin yun. Masaya rin akong marinig yan. Laki ng ipinayat mo, ha? Ikaw rin naman. Hindi bale. Tataba na kayong dalawa ngayon. Dahil magkasama na kayo. Tama si Tay. Letty, may sasabihin nga pala ako Tungkol saan? tungkol kay Mama. Ma, kumusta na po kayo? Walter, anak. Salamat dinalaw mo ko. Nalaman ko po na inatake kayo sa puso. Kaya lakas loob kami nagpunta rito. Kasama ko po si Letty. Kumusta na po? Oh, dumating ka na pala galing abroad. Alam niyo, Lagi ako nakikibalita sa mga nangyayari sa inyo. Nag-abroad nga po siya for 2 years, Ma. Nung hindi pa ako maaaring magtrabaho. Pero ngayon, hindi ko na siya paalisin muli. Ay, tama yun. Mahirap sa pamilya ang magkakalayo. Gaya natin, anak. Sobra ako nahirapan. Wala na iwan mo. Pero hindi po ninyo ako tinanggap nang lumapit po kami sa inyo. Maling-mali ako doon. Patawarin niyo na sana ako, mga anak. Mama. Lalo ka na, Letty. Patawarin mo sana ako, ha? Hindi ko agad nakita ang kabutihan mo. Mama Amanda, wala na po sa akin yun. Hindi ko naman po kayang magalit sa inyo. Dahil ang mahal ni Walter, mahal ko rin. Nakatira na kami ngayon sa bahay ni na Mama Amanda. Sa wakas, natapos din ang mahabang panahon ng aking pagtitiis. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Letty at ito ang aking buhay. Lahat ng pagtitiis ay may nakalaang gantimpala. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Letty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang individual na sa kahanap ng pagmamahal ng isang ama ay nabaliwala ang presensya ng kanyang ina. Siya ay si Ara. Teenager na ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. At dahil mas close ako kay Papa, naging napakasakit sa akin ang nangyari. At ang naging coping mechanism ko ay ang magrebelde kay Mama. Ang hindi ko alam, pagsisisihan ko pala yun sa bandang huli. Nasaan na kaya si Ara? 2 araw na siyang hindi umuwi. Maga! Maga! Kuya Berto! Naglayas na naman ba si Ama? Oo! Eh kung gano'n, siya talaga yata yung nakita ni Aida. Ha? Saan? Saan niya nakita si Ara? Palabas daw ng motel. Ano?
dito ka na kasi sa akin tumira. Oh, di ba may kasama ka dito sa apartment mo, Marco? Nakakaya naman kung dito ako matutulog. Gusto mo paalisin ko sila? Para tayo na lang dito. Pwede ba yun? Oo. Pag ginusto ko, walang makapipigil sa akin. Ha? Mama mo? Lumabas ka rin. Teka ma, ano ba? Sumama ka sa akin. Ako? Ba't ako sasama sa inyo? Wala akong alam dito. Siya nagpumilit na sumama sa akin. Ano? Ano sinabi mo? O di ba ikaw naman ang nagsabing gusto mo sumama sa akin? Kung may matino ka naman pag-iisip, bakit mo isasama anak ko? Ha? Alam mo naka-uniforme pa yan, ha? Estudyante yan! Ikaw, ano ka? Ha? Huwag mo akong sisihin. Sa oras na malaman kong pineperwisyo mo pa ang anak ko, malilinti ka sa akin! Kailan ka ba titino, Ara? Ha? Mula na maghiwalay kami ng papa mo, puro na sakit ang ulo ang dinadala mo sa akin. Bakit na bang lalaki nga sa mga nakarelasyon mo, ha? Sama ka ng sama sa kung kani-kaninong lalaki. Wala ka na ba talagang pakialam sa sarili mo? Sa buhay mo? Sa ginabukasan mo? Ara! Pagod na ako sa'yo! Ay, di babayaan mo na ako! Aba! Sumay! Dapat na ako! Sige, sampalin mo ba ako? Saktan mo ba ako? Sige! Kung napapagod ka na sa akin, bigay mo na lang ako kay Papa. Dahil sa kanya, mas gusto ko pa doon sumama, hindi sa'yo! Ay, ay, Diyos ko! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak kong ito! Mababaliw na yata ako! Bakit kasi hindi mo sinabi sa kanya kung nasaan si Ernel? Bakit natatakot ka bang mawala siya sa'yo? Hindi, kuya. Oh, bakit? Maaari ko naman talagang sabihin sa kanya kung nasaan ang ama niya. Pero pinoprotektahan ko lang siya. Ayoko masaktan siya. Ang pagtingin niya kay Arnel, perfectong tatay. Kaya galit na galit siya sa akin kasi akala niya ako ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Hindi hayaan mong malaman niya ang totoo. Kahit masaktan siya. Mas mainam lang yun para malaman niya ang totoo. Hindi kanya kamuyan. Hindi, ayoko, kuya, ayoko. Hanggang ngayon, hindi niya pa matanggap na naghiwalay kami ng papa niya. Kaya kung malalaman niyang totoo, tiyak na madudurog ang puso niya. Ayoko mangyari yun. Hindi ko makakayang makita siyang nasasaktan. Kaysa naman ganito. Para kayong mga aso't pusa sa bahay. Maya't maya naglalaya si Ara. Umaasa pa rin akong darating ang araw na mapagtatanto niya rin ang lahat. Ay, nako. Umaasa ako na makikita niya rin ang pagmamahal at ang pag-aaruga ko sa kanya para puna ng pagkukulang ng kanyang ama. Oh, ba't nandito ka na naman? Break na tayo, di ba? Kala mo ba makikipagbalikan ako sa'yo? Asa ka? Ba't ka nga naririto? Baka mamaya yan, sugurin na naman ako dito ng nanay mo, ha? Peram ng motor mo. Ano? Bingi ka na. Anong gagawin mo sa motor? Ano ba ginagawa sa motor? Gusto mo ba iluto ko? Piloso pa ka talaga. Kung ayaw mong pahiram, ihatid mo na lang ako. Saan? Anong oras ka uuwi mamaya? Agahan mo ha, birthday ng bunso natin. Oo, ilang ulit mo na ako ni-remind tungkol dyan. Siyempre, kasi makakalimutin ka. Sige, alis na ako. Magluto ko ng paborito ko, ha? Oo. Pa! Ha? Sino tinatawag niya? Ikaw yata. Sa'yo siya nakatingin eh. Kilala mo ba yan? Pa! Sino ka? Ako to, si Ara, anak mo. Excuse me. Baka naman nagkakamali ka. Asawa ko ng tinatawag mong papa. Pa, hindi mo ba ako naalala?
kilala. Sorry, miss. Baka kamukha ko lang ang papa mo. Hindi kita kilala eh. Ano hindi kilala? Kilala mo ko, ako ito si Ara, anak mo. Teka, Ay, huwag mong hilahin ang damit ng asawa Ano ko. ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang asawa ko. Sandali. Huwag ka mo iskandalo rito. Nakakaya, oh. Nakakahiya! Kinakahiya mo ako? Sorry, miss. Kung may hinahanap ka man, pasensya ka na, pero hindi ako yon. Pasensya na, ha? Hindi akong papa mo. Gabi na, umiiyak ka pa rin. Maghapon ka nang umiiyak. Namumugto na yung mata mo. Wala kang pakialam! Ang sinasabi ko lang naman, baka kumapano ka na niya. Pabayaan mo ako! Gusto ko umiyak eh! No, di sige. Umiyak ka. Pero sumubo ka muna nitong pagkain. Oh, hindi ka pa nanananghalian. Sabi ko, pabayaan mo ako! Oh, may tumatawag sa'yo. Ayoko sagutin kahit na sino tumatawan! Okay. Pero gabi na, hindi ka pwedeng matulog dito. Nakakatakot ang mama mo eh. Oh, ayan. May nag-text pa. Tingnan mo na. Baka kung ano na yan. Oh. May tumatawag na naman. Ang kulit mo naman eh! Sabi ko, pabayaan mo lang ako! Okay. Oh, mama na. Baka makita na naman ako ng mama mo. Oh, Uncle Berto? Oh, bakit ngayon ka nang umuwi? Ha? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit mo? Ang mama mo, isinugod namin sa ospital. Bakit? Inatake siya sa puso. Ano? Marco! Marco, dali! Bakit? Padali mo na yung motor! Ihatid mo ako sa ospital! oo, sige. Sakay na. Bakit siya inatake sa puso? May sakit ba sa puso si Mama? Mama? Uncle? Pinooperahan pa ba ang mama mo? Opo. Saan ka ba kasi nanggaling? Hinanap ko si Papa. Nakita mo siya? Oo. Oh, ngayon. Alam mo na kung bakit hindi sa'yo sinasabi ng mama mo kung nasaan siya. Di pa rin. Bakit ba, Uncle? Tsaka, bakit tinatanggi ako ni Papa? Ayaw sana itong sabihin sa'yo ng mama mo. Dahil tiyak na masasaktan ka. Pero panahon na siguro para malaman mo. Alin? Kasal na ang papa mo nang makilala niya ang mama mo. Ano? Hindi niya sinabi sa iyong mama ang totoo. Kaya nagkaroon sila ng relasyon. Pero nagtaka ang iyong mama dahil ayaw siyang pakasalan ni Arnel. Noon na siya nagsimulang magduda. Kaya nang malaman niya ang totoo, nakipaghiwalay siya sa papa mo. Hindi alam ng asawa ni Arnel na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. Kaya nakiusap siya sa mama mo na wag sasabihin sa iyo kung nasaan sila. Ano? Mahal na mahal ka ng mama mo, Alan. Ayaw kanyang masaktan. Sana makita mo kung gaano kanya pinrotektahan. Sana, yan lang, Doktor. Doc, excuse me, Doc. Kumusta po ang kapatid ko?
sorry. Patawarin mo ko. Dahil hindi ko man lang nakita lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo mo para sa akin. Masyado akong makasarili. Puro sama lang ng loob ko ang iniisip ko. Hindi ko inisip na nahihirapan ka rin. Na nasasaktan ka rin. I'm sorry, Ma. Kung alam ko lang. Sana sinamantala ko ang mga panahon kasama kita para maiparamdam sa iyong mahal kita. Ma! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Aba, Uncle, si Mama. Wala na Mama ko. Mamalo na ako. Hindi niyo na maririnig ang paghingi ko ng tawad. sinabi ko na naman sa'yo, mahal na mahal ka ng mama mo. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Nauunawaan ka niya. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako. Wala nang masasakit pa sa tagpong yun. Alam ko na kahit paulit-ulit ko sabihin na mahal ko siya at humingi ako ng tawad sa lahat ng pagre-rebelde ko, hindi niya na yun maririnig. Matagal bago ko natanggap ang lahat. Pero tama si Uncle. Mahal ako ni Mama. At alam kong nauunawaan niya ako. Pero nanghihinayang ako sa mga panahong lumipas na hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, huwag niyo akong tularan. Hanggat may pagkakataon, iparamdam ninyo ang pagmamahal sa inyong mga magulang. Huwag niyong hintayin nakaratay na sila bago niyo pa iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa inyo. Ako si Ara, at ito ang aking buhay. Habang may pagkakataon, piliin nating magbahagi ng pagmamahal dahil hiram lamang ang ating buhay at hindi mainam na gugulin ito sa pagkamuhi, sama ng loob at galit. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Jonel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Ara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang ama ng tahanan ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Beloy. Mahirap
Mahirap kapag ang ama ng tahanan lang nabuyo sa bisyo. Hindi man masira ang kanyang pamilya, maipapahamak naman niya ito. Ganito po ang naganap sa buhay ko. Hindi pwede yan, Beloy. Boss, Malaking halaga ng utang mo sa akin eh. Dapat magbayad ka na. Boss Simeon, bigyan mo pa sana ako ng konting panahon. Wala pa talaga akong pera ngayon eh. Ano? Anak ng... Ang lakas ng loob mo maglaro sa pasugalan ko at mangutang sa akin. Eh, wala ka naman palang ibabayad. Boss, huwag ka naman magalit. Babayaran din kita. Pangako, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Mahabang panahon ang hinintay ko. Sayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog lang. Kaya bayaran mo na ako. Kung wala kang ibayad, ganito ha. Pagtrabahuin mo sa amin ang asawa mo o anak mo. Aha? Ha? Yung asawa at anak mo. Para makabawas ka ng utang mong visit ka. Bakit ka naman nagkautang ng ganong kalaking halaga sa mayamang yun, Beloy? Ay, Diyos ko. Nalulung ako sa paglalaro sa pasugalan eh. Kaya, natalo ko ng malaking halaga eh. Diyos ko naman. Kaya pala madalas ka nang walang maibigay na pera sa akin. Ito, pinipilit niya akong magbayad na raw. Eh, paano po yan, Tay? Wala naman po tayong maaaring isangla para maibayad sa kanila. Ang sabi niya, kung wala raw akong maibayad, magtrabaho daw sa kanilang isa sa miyembro ng pamilya ko. Para makabayad daw ako. Hindi ako pwede. Alam mong operada ako sa matris. At bawal pa sa akin na magtrabaho ngayon. Naku naman, Beloy. Ano ba itong ginawa mo? Nelda, patawarin mo na. Diyos ko. Pangako, hindi na ako magsusugal. Kahit kailan. Pero sana tulungan niyo ako sa problema ko. Baka kung ano gawin sa akin ni Boss Simeon pag hindi ko siya nabayaran. Sige po, Itay. Ako na lang po magtatrabaho sa kanila. Pero anak, baka nahirapan ka. Lalo po mahirap kung patayin nila si Itay. Oh, 1 taong kang magtatrabaho dito sa amin bilang katulong, Myra, ha? Yun ay para makabayad kayo sa utang ng tatay mo. Opo, Sir Simeon. At ayoko sa katulong na tamad at tanga. Gusto ko masipag at alisto. Naintindihan mo? Opo. Masalamat kayo, mabait kami. Hindi namin pinakulong ang tatay mo. Kaya dapat tumbasan mo ang kabutihan namin. Sige na, Elvira. Ituro mo na sa kanya magiging lugar niya para makapagtrabaho na yan. Sarap ka palang magluto, Myra. Salamat po. At nagustuhan niyo yung luto ko, Kuya Delio. Sarap talaga eh. Ay, sino bang nagturo sa'yo magluto? Si Inay po. Ayun ba? Okay palang dagay mo Ay, siya nga pala. Kumain ka na. Liga, sabayan mo na ako. Sige na. Halika na. Alam ko pagod na pagod ka na sa dami ng ginawa mo. Kaya kumain ka na rin. Ma'am Elvira, bakit po? Malandi ko! Ma'am, bakit niyo naman po ako sinampal? Kitang-kita ko. Nilalandi mo yung anak ko. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi ka na nahiya? Sumabay ka pang kumain sa kanya? Si Kuya Delio po, nagsabi sabayan ko siya sa pagkain. Kahit po tanungin niyo po siya. Sagot ka po! Totoo po yung sinasabi ko. Gusto ko ipaalala sa'yo. Nasa ibang bansa lang ang manugang ko. Pero babalik siya. Kaya layuan mo si Delio. Hindi kita gusto para sa kanya. Ang kapal na mukha mo.
Malandi ka! Nelda, oy, bakit umiyak? May nangyari ba habang wala ako? Nagpunta rito ang panganay natin. Oh, Naawa ako sa kanya, Beloy. bakit nga? Bakit, kumusta na siya kina Sir Simeon? At saka bakit inabot ng 2 buwan bago siya nakapunta rito? Trabaho niya lahat sa bahay na yon. Tapos, madalas pa siyang sigawan at murahin ni na Simeon at Elvira. At si Elvira, nananakit siya. Madalas niyang saktan si Myra. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Ano naman ang anak natin? Kasalanan ko ito, Nelda. Kaya siya naghihirap ngayon. Gusto ko sanang ialis na ang anak natin doon, Beloy. Kaso, wala naman tayong pera. Ibibigay ko kay Boss Simeon ang naipon kong pera sa pamamasada ng jeep. Para mabawasan ang utang ko. Para mapadali ang pag-alis ni Myra sa bahay na yun. Myra! Myra! Halika nga rito! Ma'am Elvira? Bakit po? Ikaw talaga ha, napakatanga mo! Ma'am, bakit niyo po ako hinampas ng damit niyo? Bakit mo nilagyan naman siya ang damit ko? Ha? Napakamahal nito! Gaga ka talaga! Gaga! Palibasa! Puro basahan yung damit mo! Kaya hindi ko marunong mag-iit ang mamahaling damit! Niya ka! Lintik ka lang sa buno! Parwisyo ka talaga! Kahapon may nabasag ang plato! Ngayon naman sisira mo ang damit ko! Hindi ko po sinasadya, ma'am. Hindi sinasadya? Idadagdag ko sa utang nyo ang halaga ng lahat ng nasira mo! Buwisit ka! Mabuti naman at naisip mong hulugan ang utang mo, Beloy. Sinigap ko makaipon. Gusto ko po kasi na makasama na namin ang anak namin ni Nelda. Nako, Beloy, kahit naghulog ka ngayon, hindi pa rin mababawasan yung utang mo. Nadagdagan pa nga uli eh. Ano ho? Bakit naman po? Sinira yung mamahaling kong damit. Nakabasag din siya ng plato namin. Kaya idinagdag namin sa utang ninyo ang halaga ng mga yon. Pwede ko po ba kayo makausap, Daddy? Tungkol saan, Delio? Tungkol po kila Myra at Mang Beloy. Bakit? Ano tungkol sa kanila? Daddy, sobra na pong pagpapahirap niyo ni Mami kay Myra. Hindi na po makatao yun. Delio, Hindi ko gustong saktan ng loob ninyo pero mali po talagang ginagawa ninyo. Maging ang pagdaragdag ninyo sa pagkakautang nila. hindi mo kami dapat pagsabihan ng ganyan. Mga magulang mo kami. Dapat nasa panig ka namin. Oo, mahalaga po kayo ni Mami para sa akin. Ayoko po naman na may masamang masabi sa inyo mga tao. Bakit ba ganyan ka, ha? Siguro, nagkakagusto ka sa Myra na yun, ano? Po? Totoo marahil ang hinala ng mami mo. Daddy, hindi po totoo yan. Eh, Mahal ko ang asawa ko at ang anak ko. Gusto ko lang naman po magbago kayo. Matakot kayo sa karma ng masama ninyong ginagawa. Kaya ka pala naiinis dahil sa anak natin. oo. Mas pinapanigan pa niya ang mga taong yun. Ay, talaga niya si Delio, oo. Parang hindi nag-iisip. Na nga siya pag-usapan natin. Pati paniningil natin ba utang, masira din.
Elvira, Oh, bakit? Ay, Simeon, bakit tayo kung natatakot yan? wala tayong preno. Ano? Hindi! Kumapit ka, mauulit tayo sa tulay. Kapit! Myra, anak! Narito ka! Opo, Nay. Pinauwi na po ako ni Kuya Delio. Ano? Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nagpa-uwi sa'yo? Patay na po si na Ma'am Elvira at Sir Simeon. Nahulog po sa tulay ang kotse nila nung makalawa. Diyos ko. Ayun po, pinaglalamayan po ngayon ang bangkay nila. Marahil, paraan na ito ng Diyos upang makawala ka sa kanilang kalupitan. Siguro nga po, Inay. Pero naaawa pa rin po ako sa kanila. Anak, patawarin mo ko, ha? Kasalanan ko kaya ka naghirap. Ngayong narito ka na uli, anak. Lalo ako magsisikap para maging maayos na ang buhay ng pamilya natin. Tinupad ko ang pangako ko sa aking mag-ina. Katunayan, tapos na ngayon sa college si Myra. Sana naman po'y kinapulutan nyo ng aral ang aking inilahan. Ako po si Beloy, at ito ang aking buhay. Payapa ang buhay ng taong sa tawag ng bisyo ay lumalaban. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, at June Martin Legaspi sa papel na Beloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.